Tila nagbabalik daw tayo sa panahon ng batas militar o martial law. Yan ang puna ng isang constitutionalist tungkol sa ilang probisyon ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Inihain na rin sa Korte Suprema kanina ang ika-7 petisyon laban sa naturang batas. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, may kumakalat rin na status sa Facebook na umano ay galing sa PNP na nagbabanta ng paggamit ng bagong cybercrime law, anti-cybercrime law. Pero itinanggi na yan ng PNP. At bukas ay magkakaroon naman ng Black Tuesday protest ang ilang grupo sa Korte Suprema para iprotesta yung bagong batas. Sa Facebook, kumalat ang status na ito na umunay galing sa Facebook page ng Philippine National Police o PNP. Sa screen grab ng mga status, sinabi umano ng PNP na mga paninira raw sa mga pulis ay pwede nang gamiting ebidensya para sa kaso. Ibinigay na halimbawa ang sinabi ng isang tao na mas madali umano makotongan ang mga turista kapag magaling sa English ang mga pulis. Bina-background check na raw ito ng CIDG Transnational Crime na meron umano mga sopistikadong equipment at cybercrime investigators. Nadedetect daw nito ang lokasyon ng isang Facebook user. Sa Twitter, marami agad ang nagalit. Pero ang PNP, itinangging sila ang nag-post ng Facebook status. Categorically, dinedeny natin na nag-i-issue po. Ang PNP hindi nag-i-issue ng mga official statements through the Facebook. Meron daw opisyal na Facebook page ng Public Information Office ng PNP sa facebook.com/pnp.pio at iba raw ito sa pinanggalingan ng mga nasabing post. Ang PIO kasi gumagamit din po ng Twitter account ng PIO office. Ganun na rin po yung Facebook. Pero nakita ko itong website na to hindi po ito amin. Kanina, inihain ang ika-7 petisyon kontra sa anti-cybercrime law sa Korte Suprema. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, ipinagbigay alam daw niya dati sa palasyo hindi umunay questionableng pagsisingit ng libel provision sa anti-cybercrime law. In fact, our position papers would show na we have actually raised questions on that. Yung authors ng law siguro have to explain why those portions are there. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, nagsalita ng constitutional expert na si Father Joaquin Bernas kontra sa anti-cybercrime law. Sa kanyang blog, sinabi ni Bernas na tila nagbabalik daw tayo sa panahon ng martial law kung pinapayagan ng DOJ na i-block ang computer data sa ilalim ng Section 19. May mga karapatan daw na sinasaklawan ng cybercrime law ngayon na naisakripisyo na noong martial law, tulad ng kalayaan sa pamamahayag at pakikipag-ugnayan at karapatan na maging ligtas laban sa pangingialam ng gobyerno. Bukas magsasagawa ng Black Tuesday protest ang ilang grupong kabilang sa Philippine Internet Freedom Alliance o PIFA sa Korte Suprema kontra sa anti-cybercrime law. Hinihikayat nila ang publiko na palitan ang profile pic nila sa Twitter o Facebook ng itim. It curtails the freedom of expression. The danger is, of course, people will become scared to express what they want to express. Jessica, nasabi ng dati ng palasyo na may kaakibat na responsibilidad ang bawat kalayaan. Samantala, yung Department of Justice ay magkakaroon ng multi-sectoral forum tungkol dun sa anti-cybercrime law sa October 9 sa DOJ sa Maynila. Jessica. Okay, Joseph, 7th petition na yung naihain sa Supreme Court? That's correct, ma'am. And I think from our information, meron pang 2 on Wednesday. So walang tigil yung pag-akyat ng mga petition kontra dun sa cybercrime laws, at least sa Korte Suprema. Okay, may nabasa lang akong column, actually yung heading lang ng isa sa mga column over the weekend. Argument against naman dito sa mga kumukontra sa batas. Bakit kung sa dyaryo at sa TV at radyo, may libel, bakit daw wala dapat sa internet? Well, number one, when you consider libel as a punishment, ang trend sa buong mundo in advanced countries, or at least in democracies, ay to decriminalize it. Ibig sabihin, wala na yung parusang kulong, pero meron na lamang sigurong multa. In fact, si Justice Puno, Chief Justice Puno, has suggested before na ang parusa na lang dyan ay yung multa na lamang, no? Pero hindi yung punishment ang pinag-uusapan. Bakit ayaw ng mga internet user ng libel law when everyone, yung mga nagbo-broadcast, katulad natin, yung mga nagsusulat sa dyaryo daw, yung mga nasa radyo, subject to these laws?
Pag titingnan kasi, hindi lang naman kasi yung e-libel provision ang problema dun sa batas, number one. Number two, yung pag i-consider mo yung nature ng electronic libel, let's call it that, electronic libel under the cybercrime law, it's parang masyado siyang mabigat, no? Okay. Na parusa. Na parang hindi siya commensurate dun sa magiging kumbaga, i-commit mo na, halimbawa, libelous statement kung meron man, no? Masyadong malaki yung parusa at meron pa siyang kaakibat na mga powers na ibinibigay dun sa mga ahensya na wala namang ganong kapangyarihan. Like, for example, the Department of Justice. So, pag titingnan siguro yung konsepto lang ng libel, medyo magiging tama yung perception nila na bakit exempted. But then again, we have to look at the law and yung attendant na mga powers na ina-attach doon sa implementing agencies, Jessica. Okay, in the meantime, is something being done about uncovering? Kasi si Secretary De Lima mismo nagsabi na they took note of that pagsingit ng libel provision itong batas na ito. Di ba dapat tinutukoy kung sino ang nagsingit ng libel provision na yan dun sa batas? Ma'am, meron namang ibang mga nagre-research tungkol dyan, no? Pero yung una kasi na lumabas na report, ina-attribute yung pagsisingit ng libel provision kay Senator Tito Soto, but he has denied that. So ngayon, yung mga petitions sa Supreme Court will be a very good venue, assuming no, na yung Supreme Court will call for oral arguments. Kasi lahat dyan bubulat-latin, no? Lahat aaralin kung paano nagsimula, ba't nagkaroon ng ganyang mga provisions. So hopefully, the Supreme Court will call for an oral argument para makita natin talaga yung punot-tulo ng cybercrime. Wala bang record kung sino ang nagsingit niyang... kasi sila, yung mga nagpetition mismo, I understand yung party list na si Patino, di ba? Sabi niya, wala siyang naaalalang ganyang libel provision nung pinag-uusapan niyang batas na yan. Biglang sa final version na pinirmahan sa Malacanang, biglang meron ng libel provision. Ang history is, nung remember may ginawa tayong story ng last week, ang sinasabi nila is, nung sa level ng House, talagang walang provision. Ang sinasabi ni Senator Chis Escudero, nung time na pinagbotohan siya sa Senate level, wala rin yung libel provision. Okay. Ngayon, sa BICAM siya lumusot. This is a creation of the BICAM. Ang problema natin, Jessica, sa BICAM ay wala siyang transcript. Kumbaga, kung ano man yung nangyari dun sa Bicameral Conference Committee hearing, ay hindi na natin matutuntun sa for example, kasi wala nga siya. Even the congressmen themselves, si Congressman Ton Chitinho at saka si Representative Mong Palatino, sinasabi nila na yung mga BICAM, wala talagang record yan. It's the most powerful house, parang third house that they call it. But wala talagang record. So, tingnan natin kung paano lulutang yun. Maybe sa oral arguments sa Supreme Court nga dyan. Okay, but we can ask kasi napaka-relevant nitong batas na ito ngayong mag-e-eleksyon. Lalo na yung mga kandidato mismo, they're saying they're going to use the social media and the internet for campaigning. Maraming salamat, Joseph Moro.